Isipin mo ang dalawang driver. Parehong may sasakyan. Parehong pumupunta sa gasolinahan tuwing Lunes ng umaga bago magtrabaho. Parehong nasa alsada ang trabaho. Parehong may pamilyang umaasa sa kanila. Ang una, nagtataka tuwing nagbabago ang presyo ng gasolina. Nagagalit, naglereklamo sa Facebook. Minsan, humihinto sa ibang gasolinahan para hanapin kung saan mas mura kahit piso lang ang kaibahan. Pero hindi niya talaga alam kung bakit nagbabago. Para sa kanya, parang laro lang ng mga mayayaman. Taasan, babaan, walang dahilan. Ang pangalawa, kahit galit din, may kakaibang kalmante. Hindi siya naghahanap ng mura. Hindi nagrereklamo sa social media. Sa halip, nagbabago ang kanyang desisyon. Kung kailan bumababa ang presyo, nagpo-full tank siya. Kung kailan pataas, babawasan niya ang biyahe at mag-aayos na ng ibang gastos. Hindi siya mas mayaman. Hindi siya mas matalino sa paaralan. Pero ang ginagawa niya sa loob ng 10 taon, mas malaki ang ipon niya kaysa sa una. Parehong bumibili ng gasolina, pero ang resulta nila sa buhay, magkaibang mundo. Hindi ito kwento ng swerte o kamalasan. Ito ay kwento ng lamang ang may alam. Ang karamihan sa atin ay nagagalit at naninisi tuwing nagbabago ang presyo ng gasolina, pero hindi natin inaalam ang dahilan. At kung hindi mo alam ang dahilan, hindi mo rin malalaman kung kailan gagawa, kailan mag-aayos, at kailan dapat magbago ng plano. Ang katotohanan, ang presyo ng gasolina ay hindi random. May sistema iyon, may pattern. At ang mga taong nakakaunawa sa sistemang iyon, kahit hindi sila economists, ay gumagawa ng mas matalinong desisyon sa buhay. Hindi lang sa sasakyan, sa lahat. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung bakit talaga nagbabago ang presyo ng gasolina at kung paano mo magagamit ang kaalamang iyon para hindi ka maging biktima ng bawat pagbabago. Tawagin natin itong ang pump price illusion. Karamihan sa atin ay naririnig ang nagmahal ang gasolina at agad na iniisip, kamkam na naman ng mga oil companies. O kaya, si OPEC na naman yan. At hindi naman mali, pero kalahati lang ng kwento yan. Ang tunay na dahilan ng pagbabago ng presyo ay isang web ng magkakaugnay na factors. Ilang nasa Pilipinas, ilang nasa ibang bansa, ilang nasa politika, ilang nasa ekonomiya. At ang karamihan sa atin ay nakatuon lang sa isa o dalawang dahilan kaya hindi natin nakikita ang buong larawan. Parang palengke. Hindi mo maintindihan kung bakit nagmahal ang isda kung hindi mo alam na bumagyo sa probinsya 3 araw na ang nakakaraan. Ang presyo ng gaas para sa bangka ay tumaas at ang mga manlalako ay nag-stockpile dahil inaasahang magbabago ang sitwasyon. Hindi isang dahilan, isang komplikadong chain na nagsisimula sa malayo at natatapos sa buhay mo. Heto na ang mga dahilan kung bakit talaga taas-baba ang presyo ng gasolina at kung paano mo magagamit ang kaalamang iyon para hindi ka maging biktima ng bawat pagbabago. Reason number 1. Ang OPEC, ang grupo na may hawak sa iyong gasolina. Ang presyo ng langis sa buong mundo ay hindi itinatakda ng Pilipinas. Itinatakda ito ng isang grupo ng mga bansa na nagpo-produce ng langis. At ang pinakamakapangyarihan sa kanila ay ang OPEC+. Ang OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries, ay binubuo ng halos 13 bansa, kasama ang Saudi Arabia, UAE, Iraq at iba pa. Tapos mayroon ding plus group, kabilang ang Russia. Magkasama, kontrolado nila ang mahigit kalahati ng global oil supply. Ang trabaho nila simple lang, magdesisyon kung kailan ibibigay nila sa merkado. Kung magpapasya silang bawasan ang production, tinatawag itong production cut. Bumababa ang supply. Bumababa ang supply, tataas ang presyo. Ito ang pinakadirektang dahilan kung bakit biglang tumataas ang langis sa mundo. Noong 2022 halimbawa, nag-announce ang OPEC Plus ng malaking production cut. Sa loob ng ilang linggo, tumaas ang global oil prices ng higit sa 10%. Sa Pilipinas, nag-adjust ang mga oil companies ng hanggang 3 pesos to 5 pesos per liter sa loob lang ng 2 linggo. Para sa isang truck driver na nag-fill ng 100 liters bawat araw, iyon ay 300 to 500 pesos dagdag na gastos araw-araw. Sa isang buwan, halos 10,000 pesos na iyon. Hindi ka kasali sa desisyon ng OPEC. Hindi ka kasali sa boto. Pero kasali ka sa bayad. Iyon ang unang factor na dapat mong unawain.
Ang presyo ng iyong gasolina ay nagsisimula sa isang kwarto sa ibang bansa at ang mga taong nasa kwartong iyon ay walang alam sa buhay mo. Pero kahit ganun ang sitwasyon, mayroon pang mas malaking factors na mas malapit sa atin at iyon ang pumipigil sa marami na makaunawa kung bakit hindi pare-pareho ang epekto ng OPEC sa bawat bansa. Reason number 2, ang palitan ng piso kontra dolyar. Ang langis sa mundo ay binibili sa US dollars. Ang Pilipinas ay gumagamit ng piso at ang agwat ng dalawang currency na iyon ay may direktang epekto sa kung magkano ang iyong babayaran sa pump. Ito ang mekanismo. Kapag humina ang piso laban sa dolyar, mas mahal na ang langis kahit hindi nagbago ang presyo sa mundo. Bakit? Dahil ang Pilipinas ay nag-i-import ng halos lahat ng langis nito at binibili natin ito sa dolyar. Kung ang exchange rate ay 50 pesos sa isang dolyar at biglang naging 58 pesos, kahit hindi nagbago ang oil price sa New York, mas mahal na siya para sa atin. Noong unang bahagi ng 2023, ang piso ay humina ng malaki. Mula sa mga 52 pesos per dollar, nagsimulang lumipat palapit sa 58 pesos. Sa panahong iyon, kahit walang pagbabago ang global oil prices, patuloy na nagtaas presyo ang mga oil companies dito sa Pilipinas dahil mas maraming piso ang kailangan nila para makabili ng parehong bariles. Para sa isang jeepney driver na gumagastos ng 400 pesos sa gasolina araw-araw sa exchange rate na 50 pesos, kapag naging 58 pesos ang dolyar, ang parehong dami ng langis ay maaring maging 460 pesos na. Hindi malaki ang hitsura. Pero sa isang buwan, iyon ay higit sa 1,800 pesos dagdag na gastos. Sa isang taon, maabot na ng 21,600 pesos kahit hindi nagbago ang world oil price. Kaya kapag narinig mong nagmahal ang gasolina, ang tanong na dapat mong itanong ay dalawa. Nagbago ba ang oil price sa mundo o humina ang piso? O pareho? Dahil ang sagot doon ay magsasabi sa iyo kung gaano katagal mananatiling mahal. Pero kahit maunawaan mo ang OPEC at ang exchange rate, may factors pa rin na nasa loob mismo ng bansa natin na pinagtibay ng ating sariling gobyerno. At iyon ang pinaka-kontrobersyal sa lahat. Reason number 3, ang train law at excise tax. Bawat litro ng gasolina na binibili mo ay may kasamang tatlong magkakaibang buwis. At isa sa mga ito ay nadoble ng ating gobyerno noong 2018 sa ilalim ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law. Dinoble ng Kongreso ang excise tax sa petrolyo. Ang gasoline excise tax na dating 4 pesos and 35 centavos per liter ay tumaas ng paunti-unti hanggang umabot sa 10 pesos per liter noong 2020. Diesel na dating wala halos buwis ay naging 6 pesos per liter. LPG, 3 pesos per kilogram. Hindi ito idinagdag pagkatapos ng presyo. Nakabaon na ito sa loob ng presyo bago mo pa man hawakan ang pump nozzle. Isang simpleng halimbawa, kung ang cost ng langis na nai-import ay 38 pesos per liter at ang excise tax ay 10 pesos at mayroon pang VAT 12% sa lahat ng ito, ang nararating na presyo ay maaaring 55 pesos na o mas mataas, depende pa sa margins ng oil company at distributor. Ibig sabihin, halos 20% ng iyong binabayad sa pump ay pumupunta sa gobyerno. Hindi sa oil company, hindi sa OPEC, sa gobyerno. Ang intensyon niyang train law ay magbigay ng funding para sa infrastruktura at cash transfers sa may hirap. Pero ang katotohanan, ang bahagi ng reklamo mo sa presyo ng gasolina, iyon ay buwis mo na. Buwis na iyo ring pinakinabangan sa daan, sa tulay, at sa programa ng gobyerno. Hindi iyon pagtanggap, iyon ay katotohanang dapat mong malaman para mas malinaw ang iyong boto at ang iyong mga desisyon. Pero kahit maunawaan mo ang tatlong ito, mayroon pang dalawang factors na kadalasan ay hindi nababanggit sa mga balita at pareho silang mahalaga. Reason number 4, ang futures market. Ang presyo ng langis na binibili mo ngayon ay hindi lang batay sa presyong ngayon. Bahagi nito ay batay sa tinataya ng mga trader kung magkano ang presyo bukas, sa susunod na buwan, at sa susunod na taon. Ito ang tinatawag na oil futures market, isang sistema kung saan ang malalaking kumpanya, hedge funds, at maging mga gobyerno ay nagbibili at nagbebenta ng pangako ng langis na hindi pa naidi-deliver.
Binibili nila ang langis sa hinaharap sa presyong kasalukuyan o mas mataas batay sa inaasahan nila. Kung ang mga trader sa New York and London ay naniniwala na magkakaroon ng gyera sa Middle East kahit hindi pa nangyayari, maaaring tumataas na ang futures price ng langis. At dahil ang Pilipinas ay nag-i-import at gumagamit ng world pricing, naramdaman natin ang takot ng mga manlalarong ito na di naman natin kilala. Ito ang dahilan kung bakit minsan biglang tumataas ang presyo kahit walang nangyaring konkretong event. Ang speculative movement sa futures market ay nakakaapekto sa presyo ng mas mabilis kaysa sa aktwal na pagbabago ng supply. Para sa karaniwang Pilipino, hindi mo makikita ang futures market, hindi mo maririnig ang pangalan nito sa balita, pero nararamdaman mo ito tuwing pumupunta ka sa pump at nagtataka kung bakit biglang tumataas kahit walang bagyo, walang giyera, walang anunsyo. Reason number 5. Ang logistics and distribution chain. Kahit na ang global oil price ay bumaba, hindi ibig sabihin iyon na agad na bababa ang presyo sa iyong gasolinahan bukas dahil mayroon pang proseso sa pagitan. Ang langis ay dumadaan sa maraming hakbang bago maging gasolina sa iyong sasakyan. Una, ini-import ng Pilipinas ang crude oil. Pagkatapos, inire-refine ito dati sa Pilipinas mismo sa Bataan at sa lumang-lumang Shell refinery. Ngayong ay direkta na tayong nag-i-import ng refined petroleum products. Pagkatapos, dinidistribute ng oil companies ang produkto sa kanilang mga depo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pagkatapos, dinideliver sa mga gas station. Sa bawat hakbang na iyon, may gastos. May sahod ng mga manggagawa, may maintenance ng mga tanker trucks, may bayad sa imbak. Lahat ng gastos na iyon ay nakakabit sa presyo. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi pantay-pantay ang presyo sa buong bansa. Sa Maynila, mas mabilis ang delivery, mas maraming kompetisyon ng mga gas station, kaya maaaring mas mura. Sa lalawigan, lalo na sa mga isla at bundok na lugar, mas mahal ang logistics, mas mataas ang presyo. 1 litro ng gasolina sa Maynila ay maaaring 5 to 10 pesos mas mura kaysa sa isang gas station sa isang lalawigan sa Mindanao. Hindi dahil sa buwis, hindi dahil sa OPEC, kundi dahil sa gastos ng pagdadala. Kung ikaw ay nakatira sa probinsya at nagtataka kung bakit mas mahal doon kaysa sa balita, iyon ang sagot. Logistics. Reason number 6. Ang automatic oil price adjustment. Sa Pilipinas, ang presyo ng gasolina ay hindi itinakda ng gobyerno. Deregulated na ito mula noong 1998 sa ilalim ng Oil Deregulation Law. Ibig sabihin, ang mga oil companies mismo ang nagdedesisyon kung kailan at magkano maa-adjust ang presyo. At narito ang problema. Ang mga oil company ay generally mabilis mag-adjust pataas kapag tumataas ang world price. Pero kapag bumababa ang world price, mas mabagal ang adjustment pababa. Hindi ito aksidente. Sa ilalim ng deregulated system, walang batas na nag-oobliga sa kanila na mag-adjust ng mabilis pababa. At sa practice, ang mga oil companies ay nagtatago ng konting buffer para sa kanilang sariling margin. Kapag bumagsak ang global oil price ngayong Lunes, maaaring hindi mo makita ang pagbaba sa pump hanggang susunod na linggo o kahit kailan pa. May sariling mekanismo ang Department of Energy na nagmo-monitor ng oil price movements at nagpapublish ng suggested adjustments. Pero hindi ito mandatory, kaya ang mabuting balita ay kapag narinig mong bumaba ang world oil price, may dahilan kang maniwala na bababa rin ang presyo dito. Pero ang tanong ay kailan, hindi kung bababa. Kung ang average na kotse ay gumagamit ng 40 liters bawat fill-up at ang presyo ay 3 pesos per liter na mas mababa kesa dapat dahil sa delay ng adjustment, iyon ay 120 pesos na hindi mo makukuha sa bawat pag-full tank mo. Sa isang taon ng 2 fill-up bawat buwan, iyon ay 2,880 pesos. Kilanganin natin sina Carlo at Mang Ricky. Si Carlo, 34, ay nagtatrabaho bilang delivery driver para sa isang logistic company sa Metro Manila. Ang sahod niya ay 28,000 pesos bawat buwan. May kotse siyang second-hand, isang 2012 Vios. Tuwing nagbabago ang presyo ng gasolina, nag-iingay siya sa Facebook. Nagrereklamo sa grupo ng mga kaibigan. Minsan, lumilipat ng gasolinahan para makatipid ng 1 peso per liter.
Gumagastos ng 20 minutos ng oras para makabuo ng 40 pesos na savings sa isang full tank. Hindi niya naiintindihan kung bakit nagbabago ang presyo. Para sa kanya, random at unfair ito. Kaya ang ginagawa niya, mabuhay araw-araw, gasolina araw-araw, reklamo araw-araw. Walang nagbabago. Sa loob ng 5 taon, ang average na gastos niya sa gasolina ay 5,200 pesos bawat buwan. Mataas sa mga taon ng mataas na presyo, konting mas mababa sa mga bumababang taon. Pero dahil hindi niya naiintindihan ng pattern, hindi niya napaplano ang gastos niya. Si Mang Ricky, 41, ay may sariling sasakyan din, isang 2015 Innova. Mas mahal ang gasolina niya, malaking tangke, kaya nag-aral siya. Hindi siya pumunta sa economic school, nag-Google lang siya. Naintindihan niya ang dalawang bagay. Una, kapag nagpapababa ng production ng OPEC, halos lahat ng bansa ay magmamahal. 2. Kapag humihina ang piso, kahit hindi nagbago ang world price, magmamahal din dito. Kaya ang sistema niya, tuwing naririnig niyang bababa ang world oil price o tumitibay ang piso, full tank siya. Tuwing lumalabas na may gyera sa Middle East o nagpapababa ng production ng OPEC, bawasan niya ang malalayong biyahe at mag-aayos ng mga gastos na maiiwasan. Sa loob ng 5 taon, ang average savings niya sa pamamagitan lamang ng oras ng pagfa-full tank at adjustment ng biyahe ay tinatayang 24,000 hanggang 36,000 pesos. Katapat iyon ng 1 o 2 buwan na sahod ng ibang tao. Sa loob ng panahong iyon, parehong nagrereklamo, parehong napapagod. Wala kang makikitang pagkakaiba sa labas. Ang pagkakaiba lang ay nasa loob lang ng ulo nila at sa laki ng kanilang account pagkatapos ng 5 taon. Isipin mo ang sarili mo, sa edad na 65. Nakaupo ka sa bahay mo. May kape sa mesa. Sa labas ng bintana, naglalaro ang mga apo mo. Hindi ka nag-aalala kung gaano kamahal ang gasolina na yon, o kung bababa pa ito o kung tataas pa. Hindi mo na iyon problema kasi matagal ka nang nakapaghanda. Natutunan mo kung paano gumagalaw ang ekonomiya at ginawa mo ang mga maliliit na desisyon na tila walang kwenta noong panahon na ginawa mo sila, pero nagtipon at naging isang tahimik na buhay. O isipin mo ang kabaliktaran. Nasa trabaho ka pa rin sa 65, hindi dahil gusto mo, kundi dahil kailangan mo. Ang bawat pagtaas ng presyo ay may kasamang takot. Bawat balita sa ekonomiya ay may kasamang agos ng pagkabalisa. Hindi mo alam kung kailan maaayos ang lahat kasi hindi mo kailanman maiintindihan kung paano gumagalaw ang lahat. Ang pag-unawa sa presyo ng gasolina ay hindi economics lesson. Ito ay simula ng isang mas malaking kaalaman na ang buhay mo ay hindi kinokontrol ng mga puwersa na hindi mo maiintindihan, na may mga bagay na kontrolado ng iba, pero ang iyong reaksyon, ang iyong desisyon, ang iyong plano, iyon ay iyo. Hindi iyon rocket science, at kung ako ang tatanungin mo, mas mapanganib ang hindi malaman kaysa sa mataas na presyo ng gasolina mismo.